Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre at ito ang aking daily devotion para sa ngayong June 15, 2024. Pag-uusapan po natin ngayon ay nakaikot pa rin sa ating tema na pagtitiwala sa Diyos habang tayo naghahantay or trusting in God while in times of waiting. Tayo pong mga nilalang, tayo pong mga tao ay may natural drive for success. Hinihiling po natin na magtagumpay tayo sa ating mga respective fields, sa mga professions natin. Pero lagi po nating tatandaan na hindi ito bigla ang nangyayari. And that while we wait, we should do our best while putting our faith in God. Na kapag may gusto po tayong i-achieve, let us act upon it. Let us not stand still. But let us persevere para makuha natin ang ating gusto. Ang ating usapan po ay iikot sa verse ng Psalm chapter 37 verse 7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Sa Tagalog, ikaw ay manahimik sa Panginoon at magtiyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Ibig sabihin po nito is, let us not fret. Huwag po tayong mabahala kapag may mga taong nasa paligid natin na nagiging successful nang hindi nila ina-align yung kanilang action sa will of God. Kumbaga, momentary lang yung success na nararamdaman nila, yung tagumpay na nakakamit nila is through means na hindi aligned sa ating Panginoon, na hindi ayon sa salita ng ating Diyos. So do not fret. Huwag tayong mabahala sa mga ganong success because that is not true success. And sabi nga po ni Pastor Russell, contentment before God is the secret to a happy life. Yung pagiging kontento po natin sa kung anumang meron tayo, sa kung anumang iniaalay sa atin ng Panginoon, let us be happy with that. Because sabi rin po ni Pastor Russell na God provides everything we need but not everything we want. Lahat po ng kakailanganin natin, ang Diyos na ang bahalang magbigay. So we should be content. Dahil hindi po lahat ng gusto natin is kailangan na natin eh. Minsan nga yung mga gusto pa natin, yung pa yung nakakasama sa atin. Yung mga hinihiling natin, yung mga goals natin, maybe it's not right, di ba? Maybe it's something that will harm us kaya hindi natin nakakamit. Kumbaga, God is guiding us towards the right way. Kaya yung mga ilang wants natin, na yung pala yung nakakasama sa atin, hindi natin nakukuha because it is not aligned sa plano ng ating Panginoon. And it is not something that we need. Kasi everything that we need, God has already provided. Lalong-lalo na is, when Christ is in us, we have everything. When we have Christ, we have everything na kailanganin natin. At saka, envy robs us of our joy in Christ. Ang ibig sabihin po nito, yung inggit po natin sa materialistic things, hindi po yan sapat na rason para mainggit tayo or bigyan natin ng duda ang ating Panginoon. Because once na ginawa natin yon, may hirapan tayong maging masaya, maging kontento. Sabi nga ni Pastor Russell, kapag hindi ka pa nakakontento sa mga bagay na kung anong meron ka, na provide sa'yo ng Panginoon, you will never be happy. You will never be content kasi you always end up wanting something that you don't have. Diba? Ngayon, ma-apply po natin yung mga teachings na to. Unang po is, receive only what God gives. Outside of that is evil. Ang ibig sabihin po nito is, yung tanging dapat lang po tinatanggap natin is yung mga biyaya ng ating Panginoon. Kasi, anything that is outside of that, mga hindi biyaya ng ating Panginoon is makakasama lang sa atin. It is not aligned to His plan. It is not aligned sa script na ni-write niya para sa atin, di ba? Tulad ng previous lesson. God is our great writer. We are all actors in His theater. So yung mga opportunities po na hindi galing sa Kanya, hindi yun kasama sa script niya. Therefore, malalayo pa tayo sa totoong gusto ng ating Panginoon.
Let's not do that. Pangalawa po is do your best while waiting for God-given success. Ngayon, paulit-ulit po tayong nagsasabi na let's trust in God. Let's wait for him patiently. Pero may kaakibat po 'yon. Kapag may mga gusto tayo, bukod sa paghihintay sa visitation ng ating Panginoon, we should also do our best para makamit yung ating mga gusto. Let's not be complacent. It doesn't mean na may tiwala ka sa Panginoon, yun lang yung aasahan mo. No. That is not what God wants. God wants you to try and succeed and do your best while giving glory to His name. Pangatlo po is be the happiest person by being content with Christ. Gaya po ng sabi ko kanina, when you have Jesus, when you have Christ, you have everything. Therefore, you do not need to fret. Hindi mo kailangan mabahala. And mas lalong hindi mo kailangan mainggit. Kasi, tulad nga po ng sabi natin kahapon, and sabi rin po ni Pastor Russell sa daily devotion ngayon, we are co-heirs of Christ. We are sons of God. Kaya po tayong mga Kristiyano, prinamis po sa atin na sa atin ang reborn world, ang kabuuan ng creation. Therefore, we should be happy and content. Maging kontento po tayo. Dahil ang pangako po sa atin ng Panginoon ay tunay na dapat nating ikasaya. Ang discussion naman po, ang tanong naman po ni Pastor Russell is, why should Christians be the happiest people on earth? Dahil yung mga Christians po, nasa atin na po ang ating Panginoon. Therefore, we have everything. Lahat po ng mga pangako niya ay ating makakamtan. Lahat po ng kanyang mga salita ay mapapatotoo. Lahat po ng biyaya ay iaalay sa atin. Muli, ako po si Emmanuel Alejandra. Ito po ang aking daily devotion ngayong June 15, 2024. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat and give glory to God. Amen.